Madama ko lamang ang yakap mong lubos. Lalakas ang puso kong ito, mapapawing lahat Magandang gabi po sa inyo lahat. Lilipat tulad ng Rinig ba ako? agila. Yahweh, ikaw Magandang gabi po. Rinig ba ako? Rinig po yan. Okay. ng puso ko. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi rin po. Magandang gabi. Welcome po sa ating Welcome. magandang gabi po sa inyo lahat. Welcome po sa ating Power of Prayer night. Ngayon, another night na maraming panalangin ang masasagot. Maraming miracles ang ating malalaman, mga sagot na panalangin. At saka palalakasin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pananalangin na ito. Ngayon ay Miyerkules Santo, Holy Week, Miyerkules Santo, kaya kahit ganitong panahon ay tuloy ang ating power prayer, lalo-lalo pa ngayon. No? So nakahanda na ba ang inyong mga kaldo dyan? Tsaka ang inyong mga bilo-bilo? Tsaka ang inyong mga palitaw? Para sa linggo, itong mga araw na dadating. Kung hindi pa, order na kayo. May nakita ko na ating kasamaan, si Kitty, nag-advertise na, order kayo sa kanya. Anyway, magandang gabi ulit sa mga kapap natin, mga ka-TMCC, mga nagjo-join dito sa ating Power of Prayer, mga nasa abroad din. By the way, so itong ating pong mga nanonood na ito, tsaka nagpa-participate sa ating sa ating Power of Prayer. Ilagay niyo kung saan kayo galing. Kung kayo ay taga Taytay, ilagay niyo from Taytay. Kung taga Cainta, from Angono, from San Mateo, from Moro, from Canada, from the US, from Japan, lagay niyo yan para makita po natin yung ating sakop, nasasakop. Sabihin niyo dyan, PAP, Taytay, gano'n, PAP, USA, PAP, California, etc. Ngayon din ay yung 70th anniversary month na po ng ating church. April 1 na kasi. Kaya batiin ninyo ang inyong mga sarili, hindi yung mga kapatid. Happy 70th anniversary TMCC. Kasi nga 70th na, pero ninyo yun, 70th, nagpalit-palit na lahat ng mga leader ng Taytay, mga presidente. Pero ang TMCC, tuloy-tuloy pa rin, 70 years. At marami na pinagdaanan, mga pandemic, etc. At ito yung so yung mga problema pa sa ating nakapaligiran ngayon. Okay, so ngayon ay atin pong ngayon, yung kasama ngayon ninyo, kami, mga Men's Net, kami po ang in charge ngayon. Yung grupo ng Men on Fire, ikita ninyo yan sa aking background, ayan, no? Yung parang nasunog, no? Anointing ng Diyos, Men on Fire. Kaya mga nandito po ngayon, kasamaan ko, ay mga Men on Fire din, ang ating mga prayer leads. So yung una nakikita ko dito si Brother Glenn Naval. Nasa si Glenn? Yan, si Glenn. Glenn, nag-hi ka. Hello po. Good evening. Ayan. So, yan. Kamag-anak ko yan. Malayo kamag-anak. And then another kamag-anak. Ayan, si Brother Hami Cruz. Hami. Hi. Welcome Yun. po sa POP. And then si Brother Louie Almero. Eh no, parang Good evening parang po. senador ang itsura ni Louie doon. And then Chairman Romy, babati ka ba? Parang nag-on ka. Ayan. Meron pa. Naka-ano ka? Naka-mute. Sabi mo, mag-video na ako. So, Oh, yeah. Sige. present. Ayun. From where ka? From ano? Ito sa Silang Cavite. Ayun, silang Cavite siya. Okay. So,
Yan po ang ating mga katuwang ngayon sa pananalangin. Ngayon, yan mga maglilid lang, pero dapat ang mga nanonood, nananalangin din po. Yan po ang layunin ng ating intercession ministry ay para palakasin tayong lahat maging sanay sa pananalangin. Kaya itong power of prayer, bukod sa isinusulat ninyo ang inyong mga prayer request na pwede nyo nang gawin ngayon, dapat po nananalangin din kayo para ano tayo, lumakas ang ating pananampalataya. Kaya po, isulat nyo na ang inyong mga requests dyan, comment nyo, huwag nyo kalimutan kung saan kayo nanggaling, yun ang una nyo ilagay. And sisikapin natin, may panalangin po lahat dyan, no? Okay, and then also, share this video doon sa inyong Facebook. Share ninyo yan para marami pang ma-bless, tsaka makapanood, at tsaka lumawak pa. And then, i-like nyo na rin or subscribe kung hindi pa. Meron po akong nakikita ng mga iba pa, hindi pa invited na pero hindi pa nagla-like. So make sure na like nyo na or na follow nyo na itong TMCC page natin. Okay. So yan. Ngayon, pupunta na tayo dun sa ating dahil mga men on fire ito, mga maritesan. Ngayon, maritesan ito. Yan. Aming ano. So dahil ngayon ay mahal na araw. So, yung may time na sina Jesus at yung tatlong disipulo na nalangin dun sa Gethsemane. Yung sa Matthew 26:41, sabi doon, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. So, alam na natin yan. No? Pero, sabi dyan, ano yung sinasabi dyan sa Matthew 26:41 na panlaban natin sa tukso? Pwede bang matanong si Louie? Pinaka-importante yung prayer talaga. Sa lahat ng pwede pakayahan lang natin. But rather, kailangan natin mag-break with Lord. Kasi kung hindi, paano na tayo tulog? Kailangan natin humingi ng truth ng isa pa. Kailangan natin magbasa ng scripture para lagi natin maalala si Lord, para naroon lagi ang guidance. And then okay. Saka yung kasama rin pag-worship. Kung nahihirapan tayo, pwede tayong mawin, pwede tayong magbasa, at most importantly, okay, thank you, Brother Louie. Okay. So, manalangin at saka yung watch, no, parang be vigilant or magmatyag. So yun ang sabi kasi nga yung tatlo kasi yung tatlong disipulo nakatulog. Kaya sinabihan sila ni Jesus diyan. Another question, anong mga struggles natin at sa panalangin? Si Brother Glenn. Ito po, ito ayon sa aking pagkakabasa. Nakakalungkot po, pero madalas ay dun pa lang sa magbantay at manalangin, bagsak na agad tayo dahil nga mahina ang laman. Pero hindi doon natatapos yun. Sabi nga ni Pastor Glenn sa isa sa mga sermon niya, kapag tinatamad manalangin, lalong piliting manalangin. Kapag hindi makapag-devotion o journal dahil sa mga gawain natin, lalong piliting mag-devotion at mag-journal. Tama. Kung walang oras o panahon para sa spiritual na buhay natin, hanapan at gawan natin ang oras at panahon ang mga ito. Gawin nating intentional ang pagpapalakas sa spiritual na buhay natin. Amen. Okay. And then, ano ang dapat natin gawin? Ami, mag-share ka ng konti. Ako sa experience ko, talagang you have to meditate on the word. The more kang tinutukso or tinitira ng kaaway, the more ka dapat na nagbabasa, nagme-meditate at nagbubulay-bulay ng word of God. Kasi ito lang ang ating depensa sa kaaway. Plus, we also ask the Holy Spirit to help us. Amen.
Yun na ba? Amen. Thank you, thank you. Amen, amen. So, ayun. Yun nga, yung Matthew 26:41, nananalangin si Jesus, natulog yung natulog yung tatlo no. So siguro ang isang diyan, dapat wag magpupuyat para hindi matulog. And then kailangan talaga focus, no? And then focus talaga dun sa pananalangin kasi yun ang talaga mahirap gawin talaga yan eh. All right, so let's open this actually na-open na natin, no? But samahan niyo ako sa pananalangin. Dulog natin sa Panginoon. Aming Diyos, we dedicate this time for you. Ito po aming Power of Prayer Night. Dalangin po namin ang iyong pagsama ng banal na Espiritu sa amin, sa aming gawain na ito, ang iyong supernatural power na tugunin ang aming mga dalangin, yung mga pangangailangan namin ay iyo pong ipagkaloob nawa ayon sa kayong kalooban, at kami din po iyong mga lingkod ay iyo pong ayusin ang aming mga buhay, ang aming mga sarili, maging karapat dapat kami sa iyo, Lord, sa iyong harapan, para po kami ay yung aming mga kahilingan, yung aming mga dalangin ay iyo pong matugon. And Lord, we acknowledge that you are our gracious God, healer, tsaka yung provider, at tsaka lover. Kaya mahal mo kaming lahat, Panginoon. Kaya iaalay namin sa iyo ang gawain namin na ito at pagpalain mo po kami lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, so tayo po ay kasama sa ating yung sa ating spiritual discipline, yung pagsamba, no? Maraming bagay yung pagsamba. Ang isa nga po doon ay ating pag-awit, at ang ating ginagawang yon ay ginagawa natin sa PAP sa pamamagitan ng pagpanood ng video. So kahit po yan video, kahit kayo po ay nandyan sa inyong bahay, nakikinig lang o nanonood, go in the spirit of worship. Tutulungan po tayo ng ating worship team. You are faithful, God. Panginoon, lumalapit sa'yo ang puso kong nag-iisa. Ikaw ang aming pag-asa. Panginoon, tugon sa
Pangako mo aming panghahawakan. So yan po ang ating theme for the year. Mga promises, no? So panghahawakan natin ang pangako ng Diyos. Tsaka kailangan alam natin kung ano yung mga pangako niya, no? So yung ating mensahe po ngayong gabi, tungkol din yan sa pangako ng Diyos. At yan ay dadalhin ng isang natin, kasama natin sa church. Siya po ay kamag-anak ko din. Kanina puro kamag-anak ko na yung na-share ko. Pero ang ang talagang nananalaytay sa kanyang dugo ay ang ating mga kasamahan sa church, si Tita Ophel, and then yung mga iba pang kasama nila doon sa kanilang clan na yon. And siya po ay student din ng Acts BI, at ito po ay part ng kanilang pagsasanay, no? Kaya tsaka ito, napakaganda din po talaga ito. Walang sinabi yung mga sabini. Kaya tanggapin natin sa ating harap si Sherry Clarin. A blessed evening to everyone. Nais ko pong magbahagi ng salita ng Diyos mula sa James chapter 1 verse 5. If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Let's pray. Father God, maraming salamat po dahil nakaka-assure po kami na sinasamahan mo po kami sa bawat sandali. Maging ngayon, Panginoon, hinihiling ko po ang pagkasi ng banal na Espiritu mo sa pagbabahagi ko ng iyong salita. Ihanda mo din po, Panginoon, ang bawat puso at isip ng makakarinig ng iyong mensahe. And we ask, Lord, that you will transform us by the power of your word. Ito po ang aming hiling ng may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sumulat si James na kapatid ni Jesus sa mga Jewish Christians na nagkalat sa iba't ibang panig ng Roman Empire. Opo, sa New Testament, under the Roman rule ang mga Hudyo. Kaya po nung si Jesus ay tinrayal, siya po ay iniharap kay Pontius Pilate na isang Roman governor. Ang target audience po ni Santiago o ni James ay ang 12 tribes scattered among the nations na mababasa natin sa chapter 1 verse 1. Ang early Christians po ay nagdaan sa persecution, poverty at pressure para i-compromise ang kanilang pananampalataya. Maging tayo ay nakakaranas ng iba't ibang klase ng pagsubok at kahirapan. Minsan di natin alam kung ano ang dapat natin gawin o saan man lang tayo dapat magsimula. May mga relasyon tayo na hindi natin maunawaan bakit ganun ang nangyayari. May pangangailangan tayo sa pera pero hindi natin alam kung saan natin kukunin. May mga moral issues sa paligid natin na hindi natin matiyak kung saan ba tayo dapat lumugar. Ang tugon ng Panginoon sa atin mula sa James 1:5 ay, kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat. Let's talk about God's promise of wisdom. At may 3 puntos po akong nais i-share, lahat nagsisimula sa letter A. Aminin, alamin, at angkinin. Number 1, aminin natin ang kakulangan sa karunungan. Yung pride po natin, yan po yung babara sa pagdaloy ng wisdom sa buhay natin. Huwag po tayong manangan na abogado ako, doktor, inhinyero o arkitekto. Huwag po tayong manangan sa sarili nating lakas, talino o galing. Ang dapat po, magpakumbaba tayo sa harapan ng Diyos at humiling tayo ng wisdom dahil ang Diyos ang siyang pinagmumulan ng wisdom. Yung wisdom po na pinagkakaloob ng Diyos ay hindi lang intellectual knowledge. Ito po ay divine truth na maia-apply natin sa pang-araw-araw na buhay. Number 2, alamin.
Alamin natin ang nature ng Diyos sa pagkakaloob. Ang sabi po sa James 1:5, God gives generously to all, walang pagtatangi, and without finding fault, walang panunumbat. Yan po ang katangian ng ating Diyos na nangako, I will give you wisdom. At pangatlo, ang kinin. Ang kinin natin ang karunungan. Prayer po ang starting point. Kailangan nating humiling sa Diyos. At kapag nanalangin tayo, manampalataya tayo, natatanggapin natin ang karunungan mula sa Diyos. Pagkatapos nito, kumilos tayo ng may karunungan. Bago po ako magtapos, nais ko pong mag-iwan ng isang challenge. Right now, isipin mo ang isang aspeto ng buhay mo kung saan kailangan mo ang wisdom. Pag naisip mo na, ipagkatiwala mo sa Diyos na bibigyan ka niya ng mayamang supply ng wisdom para matugunan ang pangangailangan na ito. Tayo po ay muling manalangin. Amang mapagmahal, maraming salamat po sa pagsama mo sa amin sa aming pag-discuss ng iyong salita. Maraming salamat po, Panginoon, dahil ikaw ay laging tapat at naniniwala po kami na kapag kami po ay humiling sa iyo ng wisdom, ay ipagkakalob mo po ito without finding fault and you will give it to us generously. Panginoon, dinideclare po namin ngayon, hindi po talaga namin kayang humarap sa buhay ng wala ka. Kaya hinihiling po namin, Panginoon, na lagi mo kaming samahan at pagkalooban ng wisdom. Salamat po sa katugunan mo at sa pagkilos mo. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat, Sherry, for that wonderful message and for the insights about yung pangako ng Diyos and of course yung kanyang kaloob, that if any one of us lacks wisdom and lagi naman talaga tayong kulang ng wisdom, humingi lang sa Diyos at ibibigay sa atin doon. Yung wisdom, ang iba yung knowledge, iba yung wisdom. Yung knowledge, 1 + 1 = 2. Pero yung wisdom, yung 5 loaves of bread, tsaka 2 fish and 5 loaves of bread, nagiging pang 5,000. So yun yung wisdom na tao, no? Kaya lack natin talaga lagi yan. So we just ask God, and yung divine truth, yun ang ibibigay niya sa matututunan natin. Thank you for that, Sherry, and God bless you. And ngayon, nalaman ko lang ngayon, kaya pala hindi naka-join sa atin si Pastor Glenn tonight. Dapat kasama namin siya dito as our senior pastor and head of Men'sNet. May sakit daw, na sugatan legs ni Zach. So dinala nila, pinagamot. I'd like to pray for Zach. Join me for a few seconds. Lord, we dedicate to you, commit to you, tinataas po namin. Kung ano man ang sugat ni Zach doon sa kanyang leg, yung pong pagalingin kaagad. At sana po, Panginoon, hindi siya mahirapan. At sana po, O Diyos, ay guminhawa kaagad ito at mag-heal. In Jesus' name. Amen. At ngayon, tutuloy na tayo doon sa ating doon sa ating prayer time. Dito sa ating prayer time, yan, yung mga sinulat ninyo ng mga prayer requests, isulat nyo pa rin lahat yan at sikapin natin na maipag-pray. Ito po ay meron tayong mga prayer leads nga, pero kayo po mga viewers, tayong lahat, ay expected na ipag-pray din po ito yung ating nakikita ng mga prayer items. So, pangunahan tayo ng ating mga leads. Tuloy na po tayo. Ayan. Ngayon po, dinadalangin natin si Benji at si Evelyn Cruz. Tinataas namin, Lord, at nagpapasalamat sa biyaya mo, sa buhay namin, at gabay sa mga anak kong nasa Dubai at Abu Dhabi. Patuloy mo po silang gabayan sa buhay nila doon at samahan mo po sila palagi. Lord,
We pray for the children of Kuya Benji and Evelyn Cruz na nandun sa medyo magulong lugar. Lord, ikaw po ang maging protector nila para pagprotekta mo kay David nung kakalabanin si Goliath. Lord, we humbly pray that you cover them with your blood and may they be safe always. Ganun din si Brother Neric de la Serna, nagpapasalamat siya sa mga blessings na binibigay mo sa family niya, palagi on time and answered prayer. Lord, talagang ang habag mo at ang grace ay on time and you are never late. We thank you for that. In Jesus' name. Si Pastor na Lorna Umbao, papasalamat din sa patuloy na pag-iingat sa kanya, kagalingan, provision sa mga bayarin, sa school, at araw-araw na kailangan. Lord, you are the great provider. You always provide, especially, Lord, dun sa mga anointed pastors mo. We humbly pray that you give all the need of Pastor Lorna Umbao at your disposal, Panginoon, at your time. Thank you, Lord, in Jesus' name. Si Brother Isosceles Santos, Lord, medyo matumal, i-bless mo po yung paninda niya. Lord, we humbly pray, give clients, Panginoon, dun sa mga panindang barbecue ni Brother Isosceles. Ikaw po ang magbebenta, ikaw ang magbibigay ng mga buyers para maubos yung tinda niya. In Jesus' name we pray. We also pray for Larry Bonbon. Please pray for LJCS na magkaroon ng maraming enrollees ngayong school year. Lord, yun pa lang ay nagpapasalamat na namin, Panginoon, na ang LJCS ay magkakaroon ng maraming estudyante at mga parokyano. Lord, alam mo ang mission ng LJCS, which is to educate and spread your teaching, Panginoon, mula sa mga bata at estudyante. And we pray that you bless LJCS and let LJCS purpose be magnified and be glorified because we glorify you sa school na yon. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. Patuloy din po namin panalangin sa gabing ito, Panginoon, si Ate Bayet Esguera sa kanyang pagpapasalamat. Thank you, Lord, sa magandang test result ng aming tita na pinag-pray last week. Thank you din po sa provision mo kay Sam, sa kanyang pag-aaral at sa kanyang basic needs. We glorify your name, O God. Sabi nga po sa mga awit, 1:18-24, o kahanga-hanga ang araw na ito, si Yahweh ang nagbigay. Tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Gayun din si Victor Pabellore. Marami pong salamat kay Kuya Bong Salas at Ate Jo Juan, Ate Lorena sa walang sawang paghayo sa Sitio Victoria na OBS tuwing Huwebes, at pagpalain mo po sana lahat kami ni Jesus. In Jesus' name. Lord God, marami pong salamat sa biyayang natatanggap ng aking pamilya, sa kalakasan po sa lahat ng pastor ng TMCC, again din si Kuya Ed Mendoza, yung pong kanyang dalangin na dinggin ang aming mga panalangin. Salamat po, Panginoon, ikaw po ang aming pinagkakatiwalaan sa mga ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Lord, nagpapasalamat po si kapatid na Larry Bonbon sa kanyang wisdom at matalas na memorya. Nagpapasalamat po siya sa mga biyayang pinagkaloob po siya. Bless po rin po ang aming
actually ay students para sa depende nila bukas. Gabayan ko po ang bawat isa. Tulungan mo po sila. Keep them safe sa lahat ng kanilang mga gagawin. Samahan mo sila ng mga experience. Lord, pinag-pray po na kapatid na Sherry, Clarin, si Pastor Peter para magkaroon ng safe na paglalakbay at successful na conference sa Brazil. Kabayan po siya sa pamilya niya at ang buong Christian ministries na kanyang kinaliban habang siya ay wala. Ganun din po ang panalangin niya Ate Armin Punton na tinatag mo po ang kanilang buong sambayan. Papasalamat po sila sa lahat ng parang pinagkaloob mo sa mga maging ito'y spiritual, mental, emotional, physical, ganun po financial, relational, nutritional na mga gawain. Lord, pinupuri ka namin at pinulati in Jesus' name. Lord, ito pa nga yung mga dalangin. Dalangin na yung mga ito ang aming mga dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen, amen. Lord, muli ay pinangahawakan namin sa salita mo na sinabing, when 2 or 3 are gathered in your name, ay you are in our midst. Lord, tinataas po namin si Robbie Milianes Caballero. Nagpapasalamat sa walang sawang pagbibigay mo ng blessing, provision. Nakatapos na ng grade 10 at 12 si Alexa at Jacob sa tulong mo po. Maraming salamat din, Panginoon, sa binigay mo provision kay Robbie Milianes Caballero at nakagraduate na sa grades 10 and 12 si Alexa and Jacob. So sorry din po siya sa mga araw na nag-aalala siya, pero lagi po kayong pinakikita at pinararamdaman na mas makapangyarihan ka, Lord. Lord, talagang when doubt creeps in, Panginoon, ay kami ay natatakot. Pero andyan ka, Panginoon. Ramdam na ramdam ka namin, especially sa times na to. Salamat po, Panginoon. Salamat. Salamat din. Nagpapasalamat din siya sa lagi mong gabay, sa mga taong binibigay mo para makatulong sa kanila, Panginoon. Lord, you send angels to your people, Panginoon, who will help them in times of need. Salamat po, salamat. Sa pagpasa ni Alexa sa BSU entrance exam sa college, dalawang school pa po, Lord, naway maipasa niya rin ito at kayo ang pumili sa kung anong school ang dapat para kay Alexa. Lord, we ask that you give what is para kay Alexang school, Panginoon, at doon mo siya i-guide, doon mo siya dalhin in Jesus' name. Nagpapasalamat din siya sa kalakasan ng katawan, sa araw-araw, at laging paggabay sa inyo. Ang lubos na papuri ay lahat ay sa iyo, Panginoon. Lord, we thank you and we thank you dahil sa iyo lumalapit at sumasandal si Robbie Milianes Caballero. Thank you, Lord, in Jesus' name. Okay. We also pray, Panginoon, para kay Kuya Bong Salas sa kanyang pagpapasalamat. Lord, thank you po sa 45 years na blessing ng aming married life with Ate Cora. Lord, napakabuti mo sa kina Kuya Bong and Ate Cora na binayaan mo sila ng ganitong katagal na pagsasama. Gayun din kay Pastora Risa Galang sa kanyang pagpapasalamat. Thank you, Lord, sa favorable result ng lab test at sa natapos na 2-day board exam ni Nathan. To God be the glory. Tunay nga po ang Panginoon ay laging tumutugon sa mga panalangin natin. Gayun din kay Roel Nunez sa kanyang pagpapasalamat dahil para sa karawan ng kanyang anak na si Emmanuel. Nawa lagi siyang ingatan at gabayan ng Diyos at pagkalooban ng malusog na katawan at karunungan. Kanyang pagpapasalamat din sa kanyang trabaho, nakaloob din ng Diyos at sa lahat ng pagpapala. Gayun din si Nelita Candelaria sa kanyang patuloy na pananalangin para sa kanyang kalakasan, para sa kanyang ate
at Ate Nilda at Tony na mag-undergo ng procedures. Lord, hindi namin alam kung ano po ang pagdadaanan nilang procedures, pero ikaw po may alam nito, Panginoon. Idinadalangin at patuloy namin silang ipinagkakatiwala sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Lord, salamat po sa favorable na angiogram result na ginanap ng March 20. Maraming salamat po sa pagdating resulta ng kanyang angiogram test. Maraming salamat sa biyaya ako sa buhay natin. Pero din po, si Ate Carmen Javier, ibang taan, ay nangyari sa aming mundo. Lord, willing po siya ng protection para sa kanyang family. Ganun din po, Lord, willing siya ng good health. Gusto po lahat ng kanyang mga ginagawa, mga business na kanyang gustong pasukan. Lalo na ngayon na hindi na ako panahon ngayon. Ang pang pagpapais na position sa lahat tayo magkakailangan. Kasi Bruce ay nagdaras nito na position sa nalalabing ng government para sa third bill sa sunod. Pwede po na provide niya ang lahat ng mga pangailangan sa mga uniform, school supplies na kailangan nila. Pili ko po siya ng kagalingan so ito po magbigay ng pangailangan mo. Salamat po. Amen. Lord, patuloy po kami sa pananalangin. Si Jess Meneses, maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagsama at pag-iingat sa kanya at lahat ng kanyang mga mahal sa buhay sa buong araw. Lord, we thank you for your grace, mercy, Panginoon, sustenance, Panginoon, sa buong araw, especially dun sa kay Brother Jess at sa kanyang pamilya. Thank you, Lord. Kay Pastor Glenn Cruz, yun nga po, si Zach na nagkaroon ng sugat at pinapipray na wag ma-infect and no scars form. We pray, Panginoon, for healing dun sa sugat ni Zach, and may you heal him at yung wound na walang marka. We pray in Jesus' name. We also, si Pastor Glenn din ay nagpa-pray dun sa resurrection service natin. It will be held this Sunday, April 5, 5 a.m. At ang speaker natin ay si Pastor Juanito Sanchez. Lord, we pray that the Resurrection Sunday, ngayon pong April 5, ay maging matagumpay at maraming maabot na kaluluwa. At we also pray for the speaker, si Pastor Juanito Sanchez. Give him the Holy Spirit, send him the Holy Spirit, and may he give him wisdom, Panginoon, kung yung dapat niyang iparating na message para sa April 5. Thank you, Lord. Kay Suzette Alarcon, Lord, panalangin sa anak ko na si Ralph, na bigyan siya ng wisdom, peace of mind, and praying na tulungan mo siya sa kanyang mga desisyon sa buhay. Lord, we pray for Sisters Suzette Alarcon's son, na si Ralph, na we pray na bigyan mo po siya ng wisdom. Give him the Holy Spirit. Lead him, Panginoon, dun sa tamang daan na kanya dapat tahakin. This we pray in Jesus' name. Kay Armin Puntod, healing para kay Heidi Uban, undergoing chemotherapy due to ovarian cancer. Lord, we extend the healing para kay Heidi Uban, who is undergoing chemotherapy. Lord, we pray that you heal yung cancer na nararamdaman niya, at we also pray, Panginoon, na
magkaroon siya ng peace, calmness doon sa kanyang na-undergo na treatment. And we also pray for your provision. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen, amen. Lord, we are also praying for Pastora Risa Galang, praying for good health ng kanyang family, strength, wisdom, and protection para sa working family members, also sa spiritual growth ng San Mateo Church Planting at OBS members, good health and provision for their daily needs, God's blessing sa kanilang mga small business, good health, and joy in serving the Lord for church planting workers and pastors. Gayun din, Panginoon, kay Nilo Juneda Eli, sa kanyang pagpapasalamat. Maraming salamat po, Lord, sa pag-iingat po ninyo sa pagbiyahe kagabi sa aming manugang at dalawang apo. Purihin ka, aming Diyos. Sabi nga po sa unang Kronika 29:13, pinasasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Salamat po, Panginoon, sa mga provision mo. In Jesus' name, amen. Lord, magpapasalamat po si Ate Gemma Aquino para sa mga answered prayers niya. Magpapasalamat po ito, Lord, ang prayer at mga pangalan mo sa pagpilihan. Ganun po si Robby Villares. Pero nagpapasalamat po siya na may pang-bayan na sa graduation. Nagpapasalamat po siya sa mga binigay mo na nakatulong para sa ganun po si Hiling po siya. Hiling na kanyang kalawang kamay. Please naman guidance para po sa Lord. Maraming salamat po sa biyaya. Dahil po kayo yung salas. Maraming salamat po sa mga pagsama mo sa kanilang po sa City Victoria. Patuloy na ikaw po ang magpalago ng kanilang buhay. Ano kami nabot ng kapira na lalo na nakalapit sa kanilang hindi magpapasok sa Lord. Ikaw po ang magbigay ng lahat ng mga pangailangan nila. Ikaw po magbigay ng mga tao na kailangan nila sa mga gagawin mga nag-diesel sa OBS sa City Victoria. Lord, maraming salamat sa blessings para sa family at sa mga kapatid. Ganun po, feeling din po sa kuya mo ng good health and provision sa lahat ng mga kapatid. Lord, salamat po sa biyaya. Kay Jesus name. Amen. Amen, amen. Muli po, Lord, si Ate Beatrice and Angeles. Una-una, nagpapasalamat siya, Lord, sa inyo for sustaining grace as a pray for family and loved ones. Continuous healing touch for my cousin Nick Rocavarte, who is on dialysis, and for his wife, Ne, who suffered stroke, that she may regain mobility and speech. Lord, we pray for a cousin of Ate Beatrice Angeles, na si Nick Rocavarte. We pray that your healing touch be upon him and also sa wife niyang si Ne, who suffered stroke. May your healing hand touch and heal their bodies. In Jesus' name, amen, amen. Complete healing din po sa brother-in-law niya na si Paul Harris, that he may be cleared from his recent angioplasty so that he could proceed to bone surgery that was postponed. Praying for my sister's physical and spiritual strength in giving care to her husband. Muli po, Lord, tinataas namin ng brother-in-law na si Paul Harris, na mag-clear na yung procedure na ginawa sa kanya, yung angioplasty, para makapag-proceed na sa bone surgery. Praying also for yung sa sisters niya, yung pangangatawan at spiritual na kalakasan para alagaan niya yung kanyang husband. Lord, we pray for your
strength, wisdom, Panginoon, para sa ah, kanyang kapatid. At pinasasalamatan din niya, Lord, yung financial provision sa present needs nila. Lord, you are our source at we thank you, Lord, na kahit may kaguluhan, may ka, ka, ah, nararamdaman namin chaos sa mundo, Lord, still, you still provide, Panginoon, sa iyong mga tao. We thank you for that and we love you in Jesus' name. Amen. Amen. Ngayon po ay dadako tayo sa ating prayer focus. Inaanyayahan ko po ang lahat ng ating mga Zoomers, ang mga ating nasa online na sama-sama po nating ipanalangin itong nasa ating screen ngayon. Meron po tayo ilang minuto para maipanalangin ito at sabay-sabay po tayo ngayon. Amen. Lord, maraming salamat po dahil meron kaming Diyos na malalapitan sa tuwing may mga pangangailangan kami. Idinededicate po namin sa iyo ito ang lahat ng aming mga pangangailangan sa aming 70th Church Anniversary at dalangin namin, Panginoon, na sa lahat-lahat ng aming gagawin, wala kaming ibang naisin kundi ang maitaas at mapupurihan na yung pangalan. Salamat po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Bago po tayo tumungo doon sa pangalawang prayer focus natin, ipagpanalangin po natin ang ating bansa. Lord, we pray for our country, the Philippines. Marami pong problema globally like yung fuel crisis, yung pagtaas ng mga bilihin, at walang kasiguruhan, Panginoon, sa kung kailan bababa muli ang presyo ng gasolina. Pero Lord, we have assurance that you are the God who takes care of His people, of His children. We acknowledge, Panginoon, that you are our source, Panginoon, at you will provide in spite of everything that is happening. We pray for our leaders. We pray for dun sa mga political personalities namin mula sa presidente hanggang sa pinakamababang posisyon, Panginoon. Ito po ang humawak at magbigay ng wisdom kung ano dapat namin gawin. At we also pray na magkaroon sila ng takot sa iyo, Panginoon, at makakilala. This we pray in Jesus' name. So ito po yung pangalawang prayer focus natin para sa 70th Church Anniversary. I believe yung 70th is platinum. So we pray for these 3 items po para pray tayo as a community, as a church, Panginoon, sa prayer focus natin. Sige po, binibigyan ko po tayo ng konting sandali para ipag-pray ang mga ito.
At ganoon na pa nga po, Lord, tinataas namin ang aming 70th TMCC Church Anniversary sa buong month ng April na ito. Ikaw po ang mag-guide, mag-lead kung ano yung dapat mangyari, Panginoon, sa mga programs nito, sa mga events, at ang smooth execution ng sunrise service namin sa April 5, at maging impact talaga, Panginoon, ang celebration ng TMCC as we commemorate our 70th anniversary. Thank you po, and we ask the Holy Spirit for leading, guidance, and wisdom in executing this plan. As we pray in Jesus' name, amen, amen. Patuloy po tayong manalangin. Sa panalangin po ni Ate Maya Esquera, pinapanalangin po natin ang lahat ng TMCC Church Planting Pastors, Church Planting Leaders, at OBS Leaders, Panginoon. Hinihiling po namin lahat sa iyo ang kanilang wisdom, strength sa araw-araw, ang kanilang protection, Panginoon, at yung provision mo sa lahat ng pangailangan nila. Bless also their families who always supported them sa mga gawain, Panginoon. Kaya din, Panginoon, i-bless din ang mga team members, palakasin mo sila sa kanilang pananampalataya, at yung pagmamahal nila sa iyo ay lalo pang uminit. Kaya din, Panginoon, dinadalangin namin si Ate Villa Eli sa kanyang pagpapasalamat. Lord, maraming salamat po sa kanyang kagalingan at pag-iingat sa paggabay mo sa aking pamilya. Lord, salamat po sa lagi mong paghawak kay Ate Villa at yung nararamdaman niyang pagsama mo sa kanya. Yung din po sa araw-araw na pagpapasalamat niya sa mga biyaya na patuloy na pagsama mo, lalo sa pagbiyahe nila papunta dito sa Manila. Salamat po sa pag-iingat mo, Panginoon. Again din, Panginoon, kay Ate Armin, ang kanya pong prayer ay para kay Ka-Emi, healing po na nakagat ng aso. Lord, wala pong imposible sa iyo. Mula ubo hanggang cancer, wala pong imposible kung kami ay mananampalataya sa iyo, Panginoon. Ito po ay kagat ng aso lang. Kaya sa pangalan ni Jesus, hinihiling po namin ang kagalingan para kay Ate Emi. Salamat po, Panginoon, at we claim that promise and healing in Jesus' name. Amen. Lord, nagpapasalamat po kami sa katatapos na birthday ng anak ni Eric na si Erin. Salamat po sa provisions at na-celebrate po nila ang karawan niyang ito ng maayos. Lord, ganoon din po, salamat po kami para sa improvement ng paningin ni Kuya Buddy. Nagpipray po namin ng favorable result ng kanyang susunod na diagnostic test. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na pag-improve ng kanilang mga apo sa pag-aaral. Bless po siya, Panginoon, at bigyan po siya ng kalakasan at tibay ng loob na mga tapos at magawa niya lahat ng kanyang mga gawain sa eskwelahan. Lord, gabayan mo po ang apo ni Ate Beatrice Angeles. Ganoon din po panalangin po ni Pastora Medentos na bukas po ang lahat ng gawain ng Acts PI retreat sa kanilang retreat ay makatagpo nila Panginoon sa kanilang magkaroon po ng hope and restoration sa kanilang magagawa at makakalito nila ang mga pangako sa kanilang buhay. Lord, ikaw po ang una, siya ang banal na espiritu na nagagawin lahat po ng mga SBI mga kasalin sa River Plate. Maraming salamat po, Panginoon, sa biyaya. The Lord, we pray. Muli po, Lord, ilalapit namin ang prayer request ni Ate Maya Esquera, praying for T40 Batch 4 training na mag-start
in April. More TMC members catch the vision to go and make disciples. Lord, muli po nilalapit namin ang programa at activity na T40 na magpe-prepare sa isang possible o would-be teacher para sa OBS at sa papalaganap ng tao mo or ng word mo sa Panginoon sa mission. Batch 3 na magpatuloy na simulan nilang OBS. Lord, we pray dun sa mga nakatapos ng OBS na makapagsimula sila ng kanilang outreach Bible study para ma-fulfill yung iyong pinag-uutos sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord. Healing for my brother June na maging normal ang kanyang red blood cells count. Lord, we ask that your healing touch be upon brother June, brother ni Ate Mayet, mag-normalize yung kanyang red blood cells at patuloy na gumaling sa kanyang karamdaman. Thank you, Lord. Pinag-pray din niya na maging successful ang spine operation ni Auntie Lucy this April. Lord, we pray that ang humawak sa mga doktor ng Aunt Lucy ni Ate Mayet sa operation na magagawin sa spine, Panginoon. At maramdaman nila na yung iyong healing, yung iyong leading, Panginoon, ay mapasa tita niya at sa gumabay sa mga doktor na maggagawa ng operation. Thank you, Lord. We also pray, pray si Ate Met ang healing sa knee problem ni Auntie Fe. Lord, tinataas po namin si Auntie Fe sa inyo. Naway yung kanyang nararamdaman ay ibsan at paggalangin mo in Jesus' name po. At pinagpipray din ni Ate Mayet yung pang hindi mga nakakilala ng mga kamag-anak niya at kaibigan naway makakilala at may salvation be upon them. Lord, ikaw ang gumawa ng paraan, Panginoon, para makakilala, matanggap nila, Panginoon, ang iyong salvation na ino-offer na libre ngayon, Panginoon. Especially sa mga loved ones ni Ate Mayet. Thank you, Lord, in Jesus' name. Ganun din si Ate Beatrice Angeles, praising God for family, love, and support during these difficult times. Bless us, the Filipino families, husbands and wives, children, grandchildren, and grandparents. Lord, salamat po sa family, sa unity, sa love na inibigay mo sa bawat isa sa families, family members. At we thank you, Lord, that kahit mahirap ang panahon, ay andyan ka at andyan yung aming pamilya. Thank you, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen. Patuloy po namin ipinapanalangin si Ate Armin Pontud para sa pag-iingat. Yun po, Panginoon, ang pag-iingat sa kanyang mga anak nasa Bahrain at Kuwait. Sana'y patuloy maging normal ang work nila doon at sa lahat ng OFW, yung pong kapayapaan at pagtitiwala sa Panginoon ang kanilang maranasan. Lord, wala pong imposible sa iyo. Pinadalangin namin, Panginoon, yung kanilang kalagayan doon sa Bahrain at Kuwait. Ikaw po ang mag-ingat sa kanila sa kabila ng mga nangyayaring kaguluhan doon sa bandang lugar ngayon. Ang pagtitiwala po namin sa iyo ay ganun. Kaya ipinagkakatiwala namin sila sa iyo. Gayun din, Panginoon, si Ate Ophel Bautista, pinapanalangin po namin ang healing para sa kanyang namamagang kidney at yung mataas na creatinine. Yun po ang sabi sa kanya ng kanyang urologist.
Yung pong prescription for my forthcoming CT scan procedure. Lord, ito po ang kanyang panalangin. Lord, I plead for good result. I claim healing and to feel well. In Jesus' powerful name. Amen. Lord, ang mga pangako mo po ay patuloy namin hinahawakan. Sabi mo sa Jeremias 30:17a, ibabalik ko ang kalusugan mo at pagagalingin ang iyong mga sugat. Lord, ngayon pa lang kiniklaim na namin ang mga kahilingan ni Ate Ophel at walang imposible sa'yo. Pagkalooban mo, mangyayari ang kagalingan para sa kanya at kiniklaim namin ang mga promise mo. Salamat po. Gayun din, Panginoon, si Ate Christine Valle, praying for healing ng kanyang talampakan, complete healing of my brother-in-law, kagalingan din po sa mga tuhod ni Mama na masakit. Praying for my husband's spiritual breakthrough. Lord, yung pong mga karamdaman nito ay patuloy namin dalalapit sa iyo at patuloy kami nagtitiwala na ikaw ang magbibigay ng kagalingan para sa kanila, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Lord, pinag-pray po namin na maranasan ng kapatid ni Sana Gonzaga ang kapayapaan, comfort at strength na nagmumula sa Panginoon. Lalo na sa panahon ng kanyang pamimigati. Hiniling po namin ang healing sa nakagantang kanilang alagang aso. Kung ano man po ang nangyari doon, ikaw po magpagaling sa kanya at magbigay ng provision para sa kanya. Lord, salamat po may at puri sa inyo. Pag-iingat at pag-abaya, provision sa lahat ng kanilang mga tulong sa bayan at po sa araw-araw ng kanilang pamilya. Lord, ikaw po ang magbabay sa kay Ate Rosana Gonzaga. Gabayan po sila sa araw-araw. Pero niyo po kay Ate Mayen, humiling po siya ng yung pagbabay sa kanilang darating na local missions at orientation kasi pong holiday. Lord, ikaw po magbigay ng mga tao, magbigay ng provision sa kanilang mission sa General Nakar, sa Baguio, sa Marawi, at sa lahat ng kanilang mga gawain po sa naman sila pa po. Lord, tulungan po sila. Ikaw po magbigay ng mga provision sa mga pangailangan. Lalo na po, ikaw rin po magbigay ng mga tao na magtitiwala at magtutulong sa kanila sa lahat ng kanilang mga gawain sa kanilang mission na darating. Lord, ganun po kay Ate Joanne Bartolome. Nagpapasalamat po siya at nagpapasalamat sa 25 years na pagsasama nila sa kanila ni Pastor. Na kanilang pag-asawa. Tulungan mo po sila, gabayan mo po sila, pagpalain po ang kanilang union, Lord. Ito po magbigay ng lahat ng provision. Father, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli po, Lord, ilalapit namin yung pasasalamat at pag-guide mo at keeping us company ni Senaida Ching. Lord, maraming salamat. Talagang ikaw ang the God who guides, leads, and protects. Thank you, Lord, for all your grace and mercy. In Jesus' name. Kay Danilo Banyaga Picardal, praying for provision para sa pambayad ng tuition at para sa graduation ng aking anak na si Dan Elton sa grade 12. Lord, ikaw po ang Diyos na mahabagin at saka ikaw ang Diyos na nagpo-provide. Please provide for Brother Danilo's Picardal's tuition para sa kanyang mga anak at saka sa graduation ni Dan Elton sa grade 12. Thank you, and we claim already that it is done, Panginoon, in your name. In Jesus' name. Amen. Amen. Amen.
Okay, so salamat dyan sa mga naipag-pray na natin at dami akong nabasa doon sa mga slides, mga napasalamat sa answered prayer, mga natugunan na mga pangailangan, kagalingan, at saka yung provision, at saka kung ano-ano pa, no? So talagang God answers prayer and there is power in prayer. And patuloy tayo sa pananalangin ng mga pangailangan natin at saka ng ating mga kapatiran. So ngayon, tuloy pa natin ito sa pananalangin, prayers. Mga ibang bagay pa, mga general prayers gagawin sa atin. Si Hami ba, ikaw? Hami or si Glenn? Okay na po ako kanina dun sa country. Okay. So, Ako na po, Kuya Gary. sige. Para po doon sa Leaders Ministries ng TMCC. Okay po, tayo manalangin. Please go on, Glenn. Okay po. Panginoon, salamat po dahil binigyan mo ang TMCC ng pinagpalang mga pastor, Panginoon. Maraming salamat po sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga ministry na hinahawakan. Patuloy mo silang pagpalain, ingatan ang kanilang mga pamilya, Panginoon, at patuloy na pag-iingat mo sa kanila ang laging nilang maramdaman. Yun din, Panginoon, ang bawat ministry ng aming church, ng TMCC. Dalangin namin, Panginoon, ang patuloy na mainit na paglilingkod ng bawat member nito, Panginoon. At patuloy na dinadalangin namin na magkaroon ng 100% na members ma-involve sa mga ministries ng aming church. Even, Lord, Panginoon, pinagpipray namin ang TWC, yung fundraising, yung mga pangangailangan namin financial para ito ay masimulan. Walang imposible sa Panginoon. Tulungan mo kami maging tapat sa aming pagbibigay, sa aming mga pledges. Ikaw po ang laging magpaalala sa amin na ito ay ginagawa namin hindi sa tao kundi para sa iyo, Panginoon. We also pray, Panginoon, itong aming anniversary month na ngayon ay aming celebrate. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na manguna sa bawat gawain mula sa pinaka maliit na gumagawa hanggang sa dulo. Wala kami maisip kundi ikaw. Maging ikaw ang maging focus ng aming paglilingkod. At dalangin din namin, Panginoon, yung mga missions. Panginoon, ikaw, Panginoon, ang laging mag-iingat sa aming mga missionary na umaalis dito man sa aming bansa or sa ibang bansa. Laging na doon ang pag-iingat mo, Panginoon. At patuloy kami magtitiwala sa Panginoon na hindi masasayang yung mga pagpapagal namin dahil ito ay inutos mo at ito ang gusto mo, Panginoon. Maraming salamat po. At dalangin namin ang lahat na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. And then si Louie, nandyan ka pa? Pwede mo ba ipag-pray yung mga families natin? Yes. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Lord, willing po kami ng prayer para sa buong family na unity ng PMCC. Lord, ikaw po magiging provisions. Mahirap ang buhay panahon na yun. Pero dahil sa iyo, ang lahat ng ito ay gagawin. Lord, ikaw lamang po ang magbibigay ng biyaya at pagpala sa mga kasasya. Willing po kami ng unity, ng provisions, pagmamahalan sa buong sambahayan ng PMCC, sa lahat ng mga church members ito. Ikaw po ang mag-guide sa bawat isa. Ikaw po mag-provide sila ng mga kailangan. Father, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you. And si Hami? Pwede mong Okay. ulitin yung prayer for the country, economy, Sige po. mga bilihin, etc. Thank you. Lord, we again pray for the country Philippines. Ikaw po ang humawak sa aming mga leaders mula presidente hanggang sa pinakababang
posisyon sa mga mamamayan ng Pilipinas, Panginoon, naway magkaroon sila ng takot, tunay na takot sa iyo, Panginoon, para sila ay tapat na makapagsilbi sa bayan at alisin mo po yung spirito ng greed, Panginoon, sa aming kalagitnaan, especially sa mga projects na nag-i-involve na mga budget. We also pray that you give us or give our leaders the wisdom, Panginoon, para maiayos, maipatupad ng tama ang mga programa na makaka-alleviate ng kahirapan or makakabigay ng ginhawa sa mamamayang Pilipino. We also pray dun sa mga officials namin na ngayon ay na-expose ng korupsyon. Ikaw po ang magbigay ng spirit of remorse or spirit of repentance, Panginoon, para talagang maisauli ang mga nakuha nila sa kaban ng bayan at maayos nila yung kanilang mga ginawa. We also pray, Panginoon, dun sa economy, hindi lang sa loob ng Pilipinas, kundi sa buong mundo. Lord, we pray that you normalize cost, you provide yung mga food stability at saka mga provision ng mga families, ng each and every families namin. We thank you, Lord, dahil sinabi mo na kapag kami as a nation ay lumuhod at humingi ng kapatawaran, Lord, you will hear our prayers and heal our land. We claim that in the mighty name of Jesus. Amen. 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 Thank you, Hami. Amen. Ngayon naman, pag-pray po natin yung mga kapatid natin na may karamdaman. Lapit natin lahat to sa Panginoon. Lord, we lift up to you mga kapatid namin, mga kapatiran, mga kakilala, kaibigan na ngayon ay may karamdaman, may iniinda, mayroong mga tinitreat. Amin pong pinanghahawakan na iyong pangako ay iyong sinabi mo noon na by his stripes, by your stripes, we are healed. At yun po ay inaalala namin this week, yung nangyari sa iyo noon, mga higit 2,000 taon na nakakalipas na ikaw ay hinagupit na 39 lashes at sinabi mo po sa amin na sa pamamagitan ng 39 lashes na yon ay amin tatanggap, makakamit ang kagalingan. At ang katunayan ay lahat ng klase ng karamdaman dito sa mundo, noon hanggang ngayon, ay sakop doon sa 39 lashes na yon. Ito man ay simpleng sipon, hanggang doon sa mga cancer, doon sa mga terminal diseases. Naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ang the great healer at ikaw po, Panginoon, ang magpapagaling dito sa aming mga karamdaman na ito. And meron na kaming mga narinig na mga patotoo. Salamat po doon, Panginoon, and we continue to lift them up to you. Gumaling nawa, Panginoon, ang bawat sa amin, maging maayos ang kalusugan at ang pangangatawan at lahat ng at ang aming mga pangatawan na ito ay patuloy namin magamit paglilingkod para sa iyo po at maluwalhati ang iyong pangalan sa pamamagitan ng kagalingan na aming nararamdaman. Mabuti ka po sa amin, Panginoon. Ikaw ang tugon sa aming mga dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, hallelujah. Salamat sa Panginoon. Madami tayong naipanalangin. Simula ngayon hanggang sa mga susunod na oras, araw, linggo, marami na naman tayong miracles, pasasalamat na madidinig at malalaman. No? So, mga answered prayers, yung mga gumaling,
natugunan panalangin na yung provision na ipagkaloob. So talagang there is power in prayer. Claim natin yan. Develop natin sa atin yung discipline ng pananalangin, paglapit sa Diyos. So salamat po sa inyong lahat sa pananalangin na yun. Yung inyong mga prayer requests, if ever meron pong mga nadadagdag pa ngayon at hindi pa nakasama sa prayer time ngayon ay ito po ay pinapanungkapan ng ating intercession ministry ang pagpapapanalangin nito. Sila po ang nagpapagal. Ito ay panalangin. Tulungan tayo sa pananalangin at makamit yung tugon na yun. Kaya isulat nyo pa rin dito sa chat na ito. At yun. Okay, so patingin po ng ating mga announcements for this time. Kasi marami tayong activities ngayong April, kaya kunin ninyo itong mga posters dito. Pero bago 'yon, yun pong ating pagkakaloob, no? So kasama 'yan sa ating dapat na mga ginagawa bilang mananampalataya, pagbibigay ng ikapo tsaka ng offerings. Ngayon ay marami na pong mga convenient ways how we can do this. Kahit doon lang sa kinauupuan ninyo ngayon, sa pamamagitan ng inyong hawak ng mga cellphones, makakapagbigay po kayo ng halaga sa ating church. Ayan yung mga BPI account numbers, peso, tsaka dollar. At magkaloob po tayo sa ating Panginoon, no, sa pamamagitan ng TMCC. At maranasan nyo din ang pagpapala na yung balik na 100-fold dyan sa ating sa inyong pagbibigay, pagkakaloob. Also yung mga yung mga pledges sa TWC, tsaka sa Rebuild TMCC, huwag niyo kakalimutan yan. Pwede rin ngayon yun. Hindi lang linggo pwede, kahit anong araw. In fact, ngayon, Miyerkules, kahit bukas, pagkagising niyo. No? Yun po. So, sa linggo, ito yung mahalagang gawain natin, yung Resurrection Sunday, the Promise of Life. Sunrise Worship Service, joint. Nakalagay po dito, joint. So may mga kasama tayong ibang mga churches dito. Gagawin dun sa ating lugar. Alas 5 po na umaga yan. So punta na mas maaga at maraming mga ibang taong dadating. Kaya secure kayo ng inyong upuan dun sa ating church. Dun sa ating church. Ano po? So alas 5 po yan. Okay, next please. And then si Pastor Rolly de la Cruz. Also a relative of mine. Dami ko palang kamag-anak. Meron po siyang session ng pagtuturo ng fundamentals of biblical interpretation. Ito po ay mangyayari sa April 18, Sabado. Umaga, di ko makita na yung maliit eh. Pero ito po, I think 9 a.m. hanggang maybe 3 p.m. Ganon, somewhere about that time, sa hapon. Pikinig tayo sa kanya. Si Pastor Rolly de la Cruz, ano po yan, dalubhasa. Hindi lamang dito sa mga eskwelahan dito sa Pilipinas, kundi pati doon sa US. Kaya mabe-bless tayo dun sa kanyang mga insights, dun sa kanyang kaalaman na ma-share sa atin about biblical interpretation. So may fee po ito na 100 pesos at kasama na dun ang lunch. So murang-mura lang yung 100 pesos. Okay, so ito pa, dahil nga ngayon ay ating anniversary month, no, 70th. So ito yung iba pang mga activities natin, nakalista. So yung sunrise, yung resurrection service, nabanggit ko na po ito kanina. And then, anniversary Sunday natin na parang ito yung ating laging sineselebrate, yung ika-4 na linggo, April 26. And then,
Yung every Sunday, meron pong mga tanging speakers, mga guests. Kaya April 5 si Pastor Sanchez po yan. April 12, April 19, April 26. May mga guest speakers tayo dyan. Yung sa umaga, alas 8. Sa gabi ng April 26, meron pong worship night naman. So, I think magandang maging worship and prayer night. Maybe prayer din kasama na doon. So, kailangan bumalik po tayo sa gabi, 6 p.m. Pananambahan ay pagsamba uli at saka pananalangin and may Thanksgiving din yun for sure. Kaya parang yun ang culmination maybe doon sa ating month-long celebration. Kaya, ayan po. Kunin nyo na lang yan sa ating, of course, balik tayo next week para sa ating weekly power prayer. Again, wag tayo manghinawa sa panalangin. Kung meron mga bagay na hindi na natin kaya, hirap na hirap tayo, panalangin natin yan. And also, let's be a blessing to others by praying for others also sa pamagitan ng pag-attend ng ating POP. P-POP. T-POP. Tayo pala, T-POP. TMCC, Power of Prayer. So, T-POP tayo kasi uso yan. K-POP, yung mga ganon. P-POP. Tayo, T-POP. Okay. And then like and subscribe yung ating po Facebook page. Mayroon pong mga ibang tao pa na parang invited na pero hindi pa nalalike. Pero pagka na-like nyo na, okay po yan, that's good. Basta check nyo lang. Make sure you have liked our page para natatanggap nyo yung mga updates. Alright. Salamat po. Okay, so thank you to Hami, to Louie, to Glenn, to Chairman Romy, Director natin, and then also of course nandito rin si Sherry, ating speaker. Salamat po sa inyong paglilingkod ngayong time na ito sa ating TPAC. Okay, and then also yung mga nasa back end, yung ating tech people, si tech team, si Amor, si Carla, si Mai. So sila po ang nasa back end, making sure that we are able to do this. Itong ating streaming na ito. Okay, so any parting words? Gusto nyo mag-goodbye, Hami? Maikli lang ha, baka naman mag-sermon ka pa. Hindi po. Again po, see you next week at saka magko-closing prayers sa atin si Kuya Rob. Kaya nga. Okay. Ano, magpe-pray na ako? Tinatawag mo na ba ako? Gusto mo, magano ka muna, yung wrap up. Hindi, natutuwa lang ako sa talagang yung ministry na to talagang very useful. Amen. Very yun na, alam niyo na yun. Talagang mabisang tool ito para mailapit sa Panginoon yung mga kapatiran natin, nakita naman natin doon sa mga prayer items, di ba? Talagang parang na-imagine natin yung sitwasyon nila. At magandang venue ito para makakonect tayo sa kanila and at the same time makapag-minister through prayer. So ayun, maigit nagkaroon tayo ng ganitong ministry. Okay, so pray na tayo. Thank you Lord sa gabing ito. And again, sa ministry na to na ginagamit mo na isang effective tool para mailapit namin ang mga pangangailangan ng aming mga kapatiran, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Sa panahong ito, higit sa lahat ay marami yung aming mga nararanasang mga disappointments, Panginoon. Lalo na sa nangyayari sa aming mundo na nabanggit sa prayer kanina, na naapektuhin na rin ang aming mga personal na mga pamilya, Panginoon. Dalangin namin na yung provision at higit sa lahat, sa kabila ng mga ganitong pangyari, magkaroon kami ng kapayapaan
na ikaw lang ang makapagbigay sa amin. Hindi kailangan na mag-worry kami dahil alam namin na may Diyos na nandiyan lang at handang tumulong sa amin. So, salamat po sa iyong kapangyarihan, Panginoon. At sa mga prayers na nabanggit, Panginoon, sa mga sakit, sa mga pangangailangan, Panginoon, sa mga problema, aasa po kami, Panginoon, sa iyong magiging katugunan. Kami ay nagtitiwala, nananampalataya na tutugunin mo ang mga ito, Panginoon. Thank you, Lord, in advance, Panginoon, sa mga magiging katugunan mo, Panginoon. Amen. At salamat, Panginoon, sa pagsama mo sa aming program for tonight, Panginoon. Sa pagsama mo sa mga aming prayer lead, sa aming MC, sa aming mga technical teams, Panginoon. I-bless mo po ang bawat sa Panginoon. Patuloy na gamitin mo sa ministry ito. Thank you, Lord. Sa iyo po lahat ang kapurihan at kaluwalhatian. Pangalan ni Jesus, pangaming dalangin. Amen. 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 Diyan po nagtatapos ang ating gawain ngayong gabi. Thank you. Tandaan ninyo, there is power in prayer. Amen. Keep up. Amen. Keep up. Good night. Good night po. Okay. Maraming salamat, everyone. God bless. God bless din po.